nanay, inay, mommy, mama, ma. Iba't iba man ang tawag sa kanila. Ngayong araw ng mga ina, sa biyaheng ito, sila ang bida. Sa hindi matatawarang sakripisyo para sa pamilya, deserve nila ang vacation of a lifetime sa probinsyang hindi rin naubusan ng kayang ibigay. Sa dami ng pwedeng mapuntahan at maranasan, katulad din ng ating mga nanay, masasabi niyong all around ang probinsya ng Zambales. Ngayong Mother's Day, tara na't ibigay ang the best sa ating mga nanay sa Zambales. May mas nakakatakot pa ba sa bibig ng mga nanay na galit? Oh no! Dito sa Zambales, may isang lugar na pangalan pa lang nakakatakot na, ang tiniguriang bibig ng impyerno. Sa mga bihero, medyo inabot din tayo ng mga 1 hour of 4x4 riding. Pero yung final destination talaga natin, yung tinatawag nilang bibig ng impyerno. Well, I think yan yung isa sa mga rason kung bakit hindi rin pinupuntahan ng mga turista dahil natatakot sila sa pangalan. Para exciting, no expectations, medyo wild na medyo ang ating tinahak para magsimula tayo sa ating 30 to 45 minute trek pa papunta sa bibig ng impyerno. Ano kaya ang naghihintay sa ating final destination? Sa ating vacation destination. Habang binabaybay nila ang tubig doon na umabot sila doon sa falls na yon, natakot sila, hindi na sila tumuloy. Will it be a piece of heaven or will it be something that you will experience when you go to hell? We'll soon find out. Baka matalakan kayo ng mga nanay nyo kung ang pupuntahan may impyerno sa pangalan. Ano kaya? Wala na tayong choice. Nandito na lang din tayo. Palag-palag na. Sa Botolan, Zambales, kilala ang Tukal-Tukal Falls lalo na sa mga turista. Tinawag itong Tukal-Tukal dahil para itong hagdan-hagdan dahil sa 4-level falls. Pero sa lugar na ito, hindi yan ang ating sadya. Gulat sa inyo, 3 kilometers to go. Dahil sinabi nila 30 minutes to 45 minutes. Umabot na tayo sa 30-minute marker. Tapos 3 kilometers ahead pa. Yung pala hindi yan papuntang bibig ng impyerno. Yung papunta sa Tukal-Tukal Falls. Dito tayo sa Bebe Impyerno or bibig ng impyerno na hindi 3 kilometers ahead kundi 3 minutes away. Bibig ng impyerno, yan ang tawag sa lugar na ito. Pero bakit nga ba nakakatakot ang pinangalan dito? Tinawag po siyang bibig dahil kung titignan mo siya sa bandang taas, para siyang bibig na nakabuka lang ng konti, pero sa loob niya, maluwang siya. Mala impyerno man sa init ang biyahe papunta. Ang bumukod naman sa amin, heaven naman sa ganda. Dahil walang sumuko, deserve nating magtampisaw sa bibig ng impyerno. Ito lang atang malamig na impyerno, biyaheros. Ngayong Mother's Day, baka pati nanay ninyong palavarn at walang inaatrasan, matakot dito. Para pa naman sa kanilang espesyal na biyaheng ito. Mother's Day is a very important day. Nakita ko kasi how my wife celebrates Mother's Day sa nanay niya. Parang kuminsan nga mas importante pa sa birthday. Or one word to describe, yeah, it's just so selfless. She always thinks other people other than herself. She'll do everything for the kids. Kaya ngayong araw ng mga ina, dito pa rin natin ang pangarap na biyahe ng isang anak para sa kanyang dakilang nanay. I'm Lester Aguinaldo Abion. Tapos ang unang content ko talaga, kasama ko talaga mga fur babies ko. Tapos since nasa bahay yung setup namin, yung nanay ko, napansin ko, lagi siyang umi-excite na ba sa gilid. Parang pinapakita niya yung sarili niya, ina-expose niya. Ano? Bida-bida ka? Oo, parang yan. Ano tawag niya? Umupo ka na. Pinapanood kita. Ano ka? Meet Nanay Leonida and Lester, ang mother and son tandem na kilala sa tawag na The Aguinaldos. Sumikat sila sa kanilang videos na nag-aasaran at nagkukulitan na kinagigiliwan ng kanilang followers. Diba? Baka po yung tuhod ni Maria ng kamukha ko. So, syempre, bilang nagkaroon ako ng nanay na baby face,
tinry ko din talaga siyang isama kasi may napanood akong content na parang ang tawag is scholarship prank. Tapos sabihin, nagluloko ako sa scholarship. Talaga nagluloko pa. Doon talaga pinaka nagsimula na, nag-viral yung video namin. At hindi lang ang iniluwal ni Nanay Leonida ang itinuturing niyang mga anak. Dahil bukod sa kanyang 6 na anak, meron din siyang 3 ampon na pantayang binibigay niyang pagmamahal. Sinupin mo para makatulong ka sa mga, katulad ng mga batang naulila. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Mahal na mahal ko yung kahit hindi ko mga anak. Hindi man daw sila lumaki sa marangyang pamumuhay, nairaos daw niya ang pag-aaral ng mga ito. Kailangan, pag mahal mo isang tao, ibibigay mo yung dapat. Hindi lang sa mga anak ko. At ngayong Mother's Day, tutulungan natin si Lester na pasalamatan ng kanyang super nanay. Gusto ko rin yung, alam mo yun, yung very unique na bonding. Kumbaga yung masasabi mo na, sa 67 years ko sa mundo, hindi mo inakala na may experience mo tong bagay na to. Baka patalunin niya ako. Nako. Hindi ba nagaganap? Nininervyos na po ako. Si Drew pa. Kakatakot ang mga eksena. Exciting na nininervyos po ako. Sa totoo lang, sa moment na to, hindi ko rin alam yung mga i-expect, yung mga talagang gagawin namin. Medyo kinakabahan ako kasi sa buong buhay ko, biglang may makain ako na ngayon ko lang matitikman, ganyan. Say no more, dahil nakahain na ang kakaibang local staples ng Zambales. Hehe. Okay. Bakit ganyan tingin mo, Nay? Hindi ko makapaniwala. Hindi ka- Kasama tayo. Talaga po? Pumapayag ka sa kapamak. Hindi, Parang mapapahamak ma-explore ka. mapapahamak. Nadadala ako dun sa mga, yung mga ginagawa mo sa show mo. Pero, Baliwala sa'yo, nakangiti ka pa eh. pero nasisiya naman po kayo. Ay, oo. Sa taas ako, minsan sabi, baba siya nanonood. Dahil nag-away po kayo? Hindi. Gusto ko sa taas ako manonood, siya sa baba. So, dalawa po yung, okay. Hindi mo po magastos yun sa electricity? Huwag ka mag-alala. Basta nasisiyan ako. Siyempre, damay-damay na. Kasali rin ako sa mga kakain. Nay, Lester, Yes. tingnan na po natin kung anong nandito sa... Bubuklatin. Buklatin po natin para malaman po Isa-isa natin. po. Siguro, mauna na po. Lester, ikaw Sige na ako. muna. Sige bro. 3, 2, 1. Ay! Ay, ano? Ano to? Hito? Hito? Isda? Isda yan. Hito yata Hito yan. yata yan, oh. Hito. Oh, diba? Igat. Opo. Igat! Iga. Oh, igat. Nay, mga ingat ka dyan, Nay, ha? Baka lumabas yung ahas. Ay, kalabaw kabayo! Kumakain naman ho kayo ng palaka. Never pa po. Hindi pa, kahit bukid palaka. Oh, never. Ready na ho kayo dito. Hindi ko alam kung ano ito eh. Oh. Ito. Kanin. Hindi yan kanin. Ayun, yung palaka pumunta lang sa ikat. Wala. Ay, ano yan? Ito yata po. Ito yung antik. Anong ante? Antik, yung malalaking langgam. Igat, palaka, at itlog ng langgam. Yan ang mga susubukan namin ni Lester at Nanay Leonida. Para exciting, tinakpan at iniba ng producer ang pagkakaayos ng mga putahe. Pagkaharap namin, pipili kami ng nais naming matikman. Ano? Pipili. Pili ka na, Les. Ito na lang sa gitna. Ito pipiliin ko kasi ito nakapwesto si Drew eh. Parang talagang... Minsan Ako, sumisip pwede ba ako akong sa- pumili? I guess wala, ano? Pero Still, okay lang. still po. Okay lang, okay lang. Okay. Yan na po. Ito na yung kapalaran ko. Ito na yung destiny. Ready? Three, Okay. one. Hey, Ano? Ito raw ang tinatawag na pahinga. Isang klase ng palaka na hindi tinatanggal ang balat kapag iniluluto. Nasa balat daw kasi nito ang pampalasa. Parang manok. Okay. Gusto mo tikman ma? Hindi. Nanguhuli kami niya sa pilapil, sa Gusto mo bukid. tikman? Hindi, ayoko. Actually, ngayon parang isda. Yung lasa. Oh, pero hindi. Malinis na pala kayo sa bukid Wala yan. siyang eh. lansa dahil may ginger na siya. Cheers tayo, gusto mo? Uy, tumatalon pa ba? Hindi, buhay eh. Ay, masarap nga. Masarap po naman. Kasi may luya eh. Ayun. Masarap nga. Yung Ngayon lang ako nakatikim. Ay, mo tikman, buso. Huwag yung ulo ma. Ma-imagine ko yan. Ito na lang. Baka mapatalon kasi sa laki. Ano siya? Parang may tinola. Yun, oh. Di ba? Parang kumain ka lang ng ano. Chicken Chicken wing. Ang sarap. Chicken wing. Pero may pagkaisda yung texture na. Oh, Nay, kayo na po. Ha? Oh, okay. Ito, hindi na po namin niluto para lang at least may excitement. Ay! Ay, yung igat! Yung igat! Kadalasang nakukuha sa tubig tabang o dagat ang mga igat.
Kapag season ng igat, mas mura pa raw ito kumpara sa ibang seafood. Ayos! Naku, may lemon Oh, may lemon para- Special. Grabe talaga. Oh, mabango. Parang walang lansa. Oo, talaga. Oh, Dati, hindi talaga, normally nilalagyan nila ng lemon, pero Mother's Day po ngayon, kaya nilagyan. nilagyan. Usually, kalamansi lang talaga. O, kumusta po, Anay? Kasing tagal ng ano. Kumusta po? Parang Sarap pa yun, no? Ha? masarap. Ay, hindi. Mas may lasa yun. Last but not the least, ang napunta kay Lester, ang mga hubok o itlog ng langgam. Oh, sarap yan. Baka magulat ako, nangangati na yung katawan. Hirap bago sarap daw muna ang kailangan pagdaanan para sa itlog ng langgam. Dahil hindi raw kayo makakakuha nito nang hindi kayo'y nakakagat. Ngay! Kung hindi ka marunong o maayos kumuha nito, maaari kang kagagatin o madisigrasa po. Isa si Kuya Robert sa mga nangunguha ng itlog ng langgam na hubok. Bali man kasi yung itlog ng hubog, karamihan po siya, hindi po siya pinapansin ng mga ibang katutubo dahil nga po bukod nga po doon sa pag mag-harvest ka sa kanya, masakit po siya maagat. Pero sa amin pong ibang tribes, napapakinabangan po namin siya at nakakatulong po sa aming katawan pag nakakakain po kami ng mga itlog ng hubog. Kahit anong puno na may malapad na dahon, pwedeng pag-itlogan ng mga hubok. Kagaya na lang nitong puno ng banaba. Si Kuya Robert, may tips pa sa paghahanap ng mga itlog ng hubok. Kasi kung naghiwa-hiwalay na yung dahon na pinangitlogan nila, posible na wala na po sila doon. Pero nakatikom pa po yung mga dahon, posible po na mayroong itlog pa. Matrabaho at mabusisi rin ang proseso ng pagkuha nito. Kinakailangan ng panungkit at bilao na pangsalo sa mga nahuhulog na itlog. Para maalis ang mga hubok na posibleng mangagat, pinapagpagan nila ang mga dahon o di kay inaapoyan. Itlog ng hubok daw ang madalas nilang kinakain kapag wala silang ulam. Pinambabaon din ng mga bata sa eskwela. Niluluto ko po para sa mga anak ko. Lalo nung nag-aaral, wala silang makain. Paalala lang mga biyero, hindi para sa lahat ang pagkain ng itlog ng langgam ha, dahil posibleng magkaroon ng allergic reaction at high blood ang makakakain nito, lalo na kapag nasobrahan. Nakakapangilabot ang itsura, pero ano naman kaya ang lasa? Ang mahiwagang napili ni Lester, magustuhan kaya niya? Hindi, pwede ko na ganyan. Pwede na, Les. Kumusta? Pumuputok-putok. Pumuputok-putok na may asin. Asin, yun. Pero, ang iniisip ko na lang munggo. Alam ko yung antique. Ano nga yung antique? Yung... Antique, ma'am. Ito Antique. po yung mga gamit sa bahay na lumang-luma na. Kanino-ninuan mo. Oo. Antigo naman yun. Ay, oo. Sorry. Antique. Yung langgam na Insecto. malalaki. Ay, yung langgam na. Hindi ko malilimutan to. Pagkatapos kumain, doon naman tayo sa peace and quiet. Sakto at nasa barangay Paudpod ng Botolan, Zambales tayo, biyheros. Picture perfect dahil tanaw ang Bukidnon. Sabayan pa ng nakakakalmang agos ng tubig at sariwang hangin. Ang matagal ng inaasam-asam na pahinga ni Nanay Leonida at Lester, achieve yan dito. Yung last memory ko na ganito, sobrang tagal na, kumbaga parang alam ko, toddler pa ako eh. Yung huli natin itong nagawa. Kung dati, taon-taon silang nakakapunta sa dagat, bigla raw itong natigil dahil may mga bagay na mas kailangan unahin at pagkagastusan. Nako, don't worry Lester and Nanay Leonida, I got you! Sa resort naman ito, bida ang kanilang water sports activities gaya ng wakeboarding, banana boat, at stand-up paddleboarding. Ano, Nanay Leonida, carry mo ba yarn? Baka patalunin niya ako. Ay, nako. Ay, hindi pa nagaganap. Nininervyos na po ako. Ay, si Drew pa. Biro lang po, Nay. Siyempre, chill lang dapat kayo. Kaya doon lang muna tayo sa Crystal Kayak at Aquabike. Kaya Nanay Leonida at Lester, enjoy! Ano, sob na sa dagat? Nakakagutom mag-swimming, di ba? Dito sa Liuliwa, matatagpuan ang nag-iisa raw na Business on Wheels. Hindi nyo na kailangan sadyain dahil naglilibot ang food truck sa iba-ibang lugar sa Zambales.
Today is our lucky day dahil sila ang pupunta sa atin. Sa food truck ni Kyle, luto ng kanyang nanay ang naging inspirasyon sa specialty niyang adobo flakes rice bowl. Sa totoo lang, hindi talaga ako marunong magluto at ano. Yung nanay ko may adobo flakes. Kasi even way back, even nung babata pa lang kami, may naka-ready na talagang adobo flakes sa bahay just in case tinatamad siya magluto. Tipong ready to eat kasi. Masarap naman kasi talaga siya. I mean, adobo and you make it flaky, how bad can it be? Can't go wrong. Mamaya. Meron din silang Peking duck wrap. Take note, Peking duck at hindi Peking duck. Ang palaman, pork adobo flakes din. Napansin namin, kada hangout namin sa Liwa, palagi tayo nagsasaya dito ng wee hours, pero walang pagkain sa gabi. So doon nag-spark yung inspiration of, okay, let's create food on the wee hours pag sarado na yung mga establishment. Nagsimula sa table setup lang ang negosyo ni Kyle hanggang sa makabili sila ng food truck. Dito na nakilala ang kanilang pagkain bilang late night food sa Liwliwa. Yun nga, yung sharing your mother's heirloom recipe and seeing these people. Damang-damang pagmamahal ngayong Mother's Day. Kaya ipadadama rin natin yan sa ating unang customer. Yes po, hello po. Pabili po. Ay, ma'am, today is your lucky day. Kasi Mother's Day on the house. Wow, thank you. So si Mama Flakes. Ay, siya naman pala si Mama Flakes. Just giving back what you started. Kaya naman, adobo flakes para sa moms out there. Dahil espesyal na araw nyo ito, gusto namin pasahin kayo. Wala sa ating biyahe ang pag-visit sa palengke. Ano kaya ang palengke finds natin sa San Felipe? Ano po yung mga binibenta niyo dito sa stall niyo? Ito po yung chicharon bagnet. Chicharon bagnet, Yes. okay. And ito po yung longganisa, San Felipe garlic longganisa. May mga ibang variants po kami. Ito po yung spicy garlic longganisa. Garlic. Ito pong bagnet na to, alam ko sikat na sikat yan sa, siyempre sa vegan. Pero dito po, may ano po yung difference or ano po yung parang similarities? Ang ginagamit po nila is toyo. Sa amin po is vinegar. Suka. Ha? Parang kwan po siya, adobo. Parang adobo. Yes, correct. Opo. Ang longganisa at bagnet ni Ate Glenda, pati ang mismong pwesto niya sa palengke, pamana pa raw ng kanyang ina. Dahil sa pamanang negosyo ng kanyang ina, napagtapos niya sa pag-aaral ang anak at gusto rin niya balang araw, may pamana nito sa kanyang anak. Para family business. Para establish na siya dire-diretso. Hanggang pagtanda ko, hanggang mawala ako. Sa parte naman ito ng palengke, isang kakaibang klase ng sili ang matatagpuan. Ang siling ito, pwede raw papakin ng walang kahirap-hirap. Nay, naghahanap po ako ng isang klaseng gulay na parang ito yata po yun. Siling bedeng ang tawag dito. Galing kasi ito sa barangay Bedeng. Sa San Narciso, Zambales. Native o tanging dito lang daw yan sa Zambales makikita at matitikman. So kung wala pong anghang o wala pong sipa ito, ano pong klaseng gulay yung medyo katumbas niya? Texture. Parang talong. Opo. Parang Siling hindi maanghang? How true? Well, there's only one way to find out. Yan, buksan mo, sir. Buksan ko po. Opo. Ayan, pakita ko sa inyo. Pagbubuksan talaga parang siling haba. Sa toyo na. Wala nga talaga masyadong anghang. Walang anghang. Sarap siguro itong i-adobo. Pwede rin. Sa adobong siling bedeng, hindi na hinahaluan ng karne. Mismo siling bedeng ang pangunahing sangkap. Simula nang lumipat ako dito sa Zambales, sa San Felipe in particular, napansin ko na dun sa palengke, may special sila na sili na unique na hindi ko nakikita kahit saan sa Pilipinas. And para siyang nakakatuwa yung itsura niya, kulubot-kulubot siya na color green. And ginagamit ko siya kasi masarap yung lasa niya, may pagka-herbal siya. Sa private villa namang ito sa Liwliwa, may iba pang klase ng luto ang ginagamitan ng siling bedeng. Ito ang fried pepper dish na specialty dish ni Paulo. Ang naging inspirasyon ni Paulo sa pagluluto at sa pagbuo ng kanyang private villa, walang iba kundi ang kanyang nanay. Batang-bata pa ako, like mga 5 years old, yung mom ko talaga yung nagturo sa akin magluto. And from that moment on, yun, nagka-interest na ako sa kusina. Then eventually,
naging related na rin siya sa naging business ko. Para maparangalan ng isang mapagmahal na ina, lubos-lubusin na natin ang sorpresa para kay Nanay Leonida. Throw pillows, lights, napaka-romantic naman ng sinetup nating dinner para sa ating mommy and son na si Lester. Enjoy na lang, mommy. You deserve it. Sa glamping site nito, may freebies silang ibinibigay sa guests kapag nagstay rito. May free foods pa na! At free s'mores pa habang nagbo-bonfire. Sa mga espesyal na okasyon kagaya ngayon, meron din silang paandar. We have here special setup, good for 2 dishes po, 1 bottle of wine, 2,800, perfect for Mother's Day. Walang kaalam-alam si Nanay Leonida sa inihanda natin para sa kanya. Maya-maya pa, Kain? Kain na naman. Oh, ba't may ganito? Ayan ang hinanda nilang para sa Mother's Day. Talagang busog ang tiyan at utak. Happy Mother's Day! Thank you! Tikman na natin. Sarap. 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 Panoorin muna natin yung mga TikTok videos natin. Ready ka na? Ready na ako. Okay. Hi Mama, Happy Mother's Day Ma. Gusto ko din i-take yung opportunity na to para mag-thank you sa iyo sa lahat ng nagawa ninyo, sa mga sakripisyo nyo sa aming magkakapatid. Mahal na mahal kita, kayo ni Papa. Happy Mother's Day, Mao! 35 years natin na pagsasama. Proud ako sa iyo. Happy Mother's Day. I love you. syempre, hindi pa huhuli si Lester sa pagbati sa kanyang nanay. Mahal na mahal kita, Mama, and I just want the best for you. Gusto ko sa buhay mong to, moving forward, maging masaya ka lang. Saya ako. Lagi kitang suportahan. Kung saan ka rin masaya, anak. Ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko. Hindi ko to malilimutan habang ako'y nabubuhay. Parang lahat ng ginawa naming activity, kumbaga nakita ko talaga nag-spark ng joy. Especially itong last part na surprise. Sobrang pasasalamat ko. Lahat-lahat ng napuntahan natin, nag-enjoy ako. Happy ako. Salamat po sa lahat-lahat. Alam mo, maliit na bagay ito sa mga nanay natin na kada araw, iba yung pagmamahal na binibigay sa atin. Ito, di ba? Once a year lang ang Mother's Day, so bigyan na natin sa kanilang lahat. Sa mga magigiting nating ina at asawa, walang sawa kaming nagpapasalamat sa lahat ng inyong sakripisyo. Mahabang pasensya at hindi matatawarang pang-unawa.